So this is our moderator dashboard. You will see on the dashboard the moderator count, which is the account that moderator use. So this account will be given by the admin. So the credential of the moderator account will be given by the admin to the moderator. So user count, this is the moderator that create account for the user. Ito yung account na dito lumalabas kung ilan na yung bilang ng user or ilan na yung nagawang account ng moderator. So dito sa user info, dito lalabas yung information ng user. So first, let's create a user account. This is the RFID tag. So ito naman yung tag na ibibigay ng moderator sa user. So let's say yung pangalan niya is Kyle, yung birthday is 22, address Pasig, user, generic pin. Ito naman yung pin na ibibigay sa user para magamit niya yung keypad if ever na nakalimutan niya or di niya magamit yung RFID. So pwede niya pa rin ma-access yung system through pin. So let's register. Once na-click nyo yung register, may lalabas na registration successful. So which means ayos na, na-create na yung account. Kaya pag pumunta ka naman dito sa user info, lalabas dito yung kinrate mong account, kinrate ng moderator. So pag kinrate mo yung edit, you see here personal information ng user, kung saan may kita dito yung name, address, birthday, email, contact number, role, user, user siya, so RFID, saka yung pin. So kung may gusto lang kayong baguhin, may edit nyo lang siya. Kaya once na edit nyo na, nabago nyo na yan dyan, pwede nyo isi-save nyo lang, click save. At kaya pag gusto nyo i-delete, click delete lang. So dito naman sa room status, ito naman yung room. Ito naman yung room kung saan nakalagay yung hardware system ng Sentishield. So which is itong nasa video na to. So ito yung RFID tag ng username Kyle, no? So you will see here. Ito yung gagamitin natin pang access sa ating mga hardware system. So let's demonstrate. First, let's add room. So room 1 and room 2. So itong RFID tag na to is may access siya sa system natin once na in-scan natin dito sa RFID scanner. So ito yung scanner niya, no? So let's try. Ayan, may lumabas. Mag-a-unlock ang room 2 since sa room 2 ka nag-scan. So let's check the room statuses. Ayan, nakalagay occupied by Kyle. Saka yung role niya, nakalagay din yung role. And pag chinek natin yung user activities, nakalagay din dito yung activity ng user, no? So yung time in, anong oras pumasok or anong oras siya nag-scan or nag-input ng pin or anong oras siya gumamit ng room. So yung status mag-iiba din yan. Yung timeout wala pa yan since hindi pa tapos yung session ni user. So sa yung location ng room 2. So let's try checkout. So let's say mag-checkout na si user or tapos na siya gumamit ng room. All they need to do is to rescan their assigned RFID tag. So let's try it. Yun, nag-unlock siya yung room 2. So let's check the page o website. So magki-clear siya, ki-clear yung occupied sa role. Yan yung status, mag-iiba, magiging available. So yung location, yung room 2 is available na. At pag chinek naman natin yung user activities, nakalagay dito done. Sabihin, tapos na siya gumamit sa room 2. Nag-timeout siya ng nag-timeout siya nung 12:27. So dito naman sa alert and notification, dito naman yung mga unregistered RFID tag or unregistered pin. So let's say we use this RFID tag na hindi pa siya registered sa system, no? So pag in-scan natin to,
dito sa ano natin, sa hardware natin. Yan, hindi siya magbubukas, hindi mag-unlock yung room 2. Pag check naman natin sa website natin, lalabas lang dito yung RFID tag, date, time, saka anong location niya. So paano naman pag pin, no? So let's try it, no? So checkin muna natin anong pin ang gamit ni user, no? 4192. So let's say gagamit si user ng pin, no? Pin, ano yun? 4192, no? 92. And itong hashtag, ito yung pang send. Ito yung pang send, ito naman yung pang clear. Let's say nagkamali ka ng input. So let's enter the pin, correct pin. Yan, mag-a-unlock siya, no? Ganun din. Pag chinek mo yung room status, nakalagay din yung occupied, no? Occupied by Kyle. Sa user activities naman, ganun din. Ang pinagkaiba na lang nila is gumamit si user ng pin. So let's time out naman, no? 41 saka 92. Paano pag nagkamali ako? Bawa ganyan, nalagyan ko ng 5. I-clear mo lang. Let's click this asterisk, no? Once na pinindot mo yan, automatic mag-clear siya. So pwede mo na ulit i-enter yung correct password key. So 4192. Yan. So, pag chinek mo ulit yung website natin, na nakalagay na yung timeout, saka magki-clear na rin yung status. So, let's try this again. Dito naman sa alert notification. So, let's enter wrong pin. Let's say, 1, 2, 3, 4. Enter ng stranger, no? Access deny. Since, hindi pa nga registered yung pin na yon sa system natin. So, hindi siya mag-a-unlock. And didiretso siya dito sa history logs. Ay, sa ano pala? Notification, no? Notification history. Paano naman pag ano, si user gusto pumasok sa room 2, ay room 1, no? Ganun din. Ganun din. Mag-i-scan ka lang din, no? So, let's scan this. Let's scan this, RFID tag. Here. Ayan, nag-unlock siya. Nag-unlock ito. Ayan. I-chinek naman. I-chinek natin. So, ayan. Pumasok siya sa room 1. So, pag mag-check out, ganun pa rin. I-scan niya lang yung naka-assign na RFID tag, no? I-scan. Ayan. Pag chinek mo yung room, mawawala. Pag chinek mo naman user activities, yun, nakalagay yung timing saka timeout, done, sa location. Ganun din sa sa alert notification. Pag nagkamali ka na, or mali yung RFID tag, and na-enter mo bigla, yan, access deny. Pag chinek mo naman yung website, sa room mo naman siya lalabas. So, ayun lang. Dito naman pala sa dashboard, monthly user, no, kung ilang beses ginamit yung system, no. Bawa sa ngayong October, 7 times. Since 7 times natin ginamit yung user, ay yung system natin, no. 7 times natin ginamit yung system. And dito naman kung anong room yung madalas na ginagamit natin. So, nakadalawang beses tayong gumamit ng room. So, dito sa room 2, ginamit natin yung room 2 dalawang beses. So, let's check, no? Ayan, dalawang beses tong room, tong dalawang data na to, no? Ayan. Sa room 1, isa. Kaya isa lang nakalagay dito. And dito naman, kung makikita nyo, ito yung dark light. Ay, switch mode, no? Switch mode. Calendar. And this is the profile pic where the user, the admin can change their personal information, no? Or profile picture. Let's change their profile picture, no? If gusto nyo palitan yung profile picture nyo, all they need to do is to download the image they want to use, and then click save changes. Yan, may lalabas na local host, say successfully, no? Pag kinlik mo yan, and pag bumalik ka naman, ayun,
automatic na mag-edit siya, no? So, ayun lang. Thank you very much. And see you.